biyaya at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos, sumagana nawang lahat sa bawat isa sa atin. Muli sa kanyang mga salita na ating pag-aaralan, ating puntunghayan sa aklat ng Matthew, chapter 5, verse 3, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Ito po yung mga usapin patungkol sa mapapalad. At ang sabi nga, ito ang pangangaral nga sa bundok ng ating Panginoon kasama ng kanyang mga lagad, at binanggit dito ang usapin ng pagiging mapapalad o yung blessed hanggang dito sa verse 11 ng Matthew chapter 5. Pero ito lang po yung ating kunin na ating pag-aaralan, yung usapin ditong mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Kaya ito pong talatang ito ay napakaganda pong pag-aralan. At kung ito po ay ating pag-aaralan ay medyo matalinhaga din po o kaya ay malalim. Sapagkat hindi naman ganon kadali yung sinasabing pagkakamit ng kaharian ng langit. Dahil lang ba sa mapagpakumbaba ay kanila na ang kaharian ng langit? Hindi po, sapagkat ang kaharian po ng langit ipinangaral lamang po yan dito sa bagong tipan sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. Dito rin po sa Matthew chapter 5 verse 17 na sinasabi, nagpasimula ang ating Panginoong Kristo na mangaral. Matthew chapter 4 verse 17 sa bandang itaas, mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus at magsabi, magagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Kaya po ang kaharian ng langit ay dito lang po ipinangaral yan sa bagong tipan. Sa lumang tipan po ay hindi. Sapagkat hindi po ipinangako ang buhay na walang hanggan sa lumang tipan o sa kautusan ng ating Panginoon Diyos. Kaya gaya ng ating sinasabi, ang kautusan ng Diyos ay may kalakip na mga pagpapalang material o kaya ay yung tinatawag nating worldly pleasure. Kaya kung tingnan po natin, yung po ang makikita natin sa lumang tipan, yung ikaw ay yayaman, natural, yun ang gusto ng tao. Yung ikaw ay magiging dakila, yan din ang gusto ng tao. Ikay magiging sikat, yun nga, dakila, hahaba ang buhay mo, dadami ang lahi mo, dadami ang mga ari-arian mo, dadami ang iyong mga pag-aari. Lalawak ang iyong mga bukirin, ang iyong mga kawan, dadami. At yun naman talaga ang gusto ng marami. Pero sa kautusan ng lumang tipan ay wala pong binanggit. Nakasama doon yung buhay na walang hanggan o ang kaharian ng langit. Dito lang po yan sa bagong tipan, nakagaya ng ating sinasabi, dito sa bagong tipan, ito talagang pinapangaral at sinasabi ng ating Panginoong Kristo. At dahil dito, hindi naman siya nangangako ng gaya ng pangako literally doon sa lumang tipan, dito sa bagong tipan na sinasabing ikaw ay pagpapalain, dadami ang ari-arian mo, hahaba ang buhay mo at magiging dakila ka. Hindi mo na yun mababasa dito sa bagong tipan. Kundi ang narito na lamang sa bagong tipan ay ang pagkakamit ng buhay na walang hanggan o ang pagpasok sa kaharian ng langit. Bagamat yung pangako niya sa lumang tipan, dito sa bagong tipan ay medyo blurred na lamang. Ibig sabihin ay matalinhaga na. Nang ibig sabihin hindi na letra por letra o hindi na direkta na ipinapangako ng Panginoon. Bagamat ang pangako sa lumang tipan, hindi pa rin yan nawawala. Andyan pa rin yan. At dito po mababanggit natin yung Matthew chapter 6 verse 33. Unahin muna natin, kaharian muna ng Diyos. Then kasunod nito ay ang katwiran ng ating Panginoon. Then lahat ng bagay ay pawang idaragdag. Kaya hindi na po nakadetalye yung binanggit ditong lahat ng bagay ay idaragdag sa iyo. Pero ang binanggit dito, unahin daw muna, kaharian muna ng Diyos, kaharian muna ng langit. Kasunod ay yung katwiran, yung righteousness of God. Then lahat ng bagay idadagdag na. Then dito sa John chapter 15, verse 7, sinasabi doon, kung ang aking salita ay magsisipanatili sa inyo,
at kayo naman ay magsisipanatili sa akin. Sabi ng Panginoon, hingin ninyo anumang ibigin ninyo at ibibigay sa inyo. Kaya yun ay isa pa ring matalinhaga or else malalim na hindi dinitalye yung kondisyon, kalagayan, kundi yung kondisyon lamang ay yung sinasabi na kung ang salita ng Panginoong Hesus ay mananatili sa bawat isa o kung sa kanino man at siya ay mananatili rin sa ating Panginoong Kristo, then humingi siya sa ating Panginoon at ibibigay sa Kanya. Sapagkat ito ay kung titingnan natin, inaasahan ng Panginoong Kristo kung ang isang tao ay nananatili sa kanyang aral at salita at nananatili din sa kanyang presensya, ang hihingi niya matuwid at banal. Hindi nga daw hihingi ng mga bagay na may kapalaluan. Kaya dito, ito yung ating makikita. Sinabi rito sa Matthew chapter 5 sa ating teksto, mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Kaya ibig sabihin, sa pamagitan po ng mga pusong mapagpakumbabang loob, ay sinasaad na agad at sinabit talaga ng ating Panginoong Kristo sa kanila ang kaharian ng langit. Ang assurance po nito sa ganitong kalagayan ay yung tinatawag na siya mismo o ang ating Panginoong Kristo mismo ang gagawa at magpapakahayag para sa mga taong mga mapagpakumbaba. Kaya dahil dito makikita po natin ang ilang mga larawan na sinasabi sa banal na kasulatan, kagaya dito sa Matthew chapter 11 verse 25, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi rito, sa panahong yaon ay sumagot si Jesus at sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. Oo nga, Ama, sapagkat gayon ang nakalulugod sa iyong paningin. Ang lahat ng bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama. Sino may hindi nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At sino may hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang anak, at iyaong ibiging pagpahayagan ng anak. Kaya dito makikita natin yung binanggit dito ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi ron, nagagalak ako, Ama, sa aking Espiritu, na mga bagay na ito ay ipinahayag mo sa mga sanggol at inilihim mo sa mga pantas at matatalino. Kaya dito, kung titingnan natin mga kaibigan sa ating Panginoon, ito yung kalagayan, ito yung sitwasyon ng ibig sabihin, ang ating Panginoon Kristo ay nagre-reveal at nagpapakilala, nagpapakahayag sa mga tao na kung saan ay naroon sa pagpapakumbaba. Yung usapin ng tinatawag na pagpapakumbaba ay napakahalaga para sa buhay ng isang tao sapagkat ang ating Panginoon mismo ang gumagawa sa kanya at nagpapakahayag. Excuse me po. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon, sa bandang itaas kung titingnan po kasi natin yung aral at turo dito, ang sabi rito, sa verse 20, chapter 11 pa rin po, verse 20, na magkagayon ay kanyang pinasimulang sumbatan ng bayan na pinaggagawan niya ng marami sa kanyang mga gawang makapangyarihan sapagkat hindi sila nangagsisi. Sa Abamo, Corazin, sa Abamo, Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon sana ginawa ang gawang makapangyarihan, ginawa sa inyo, malaon na dising nangagsisi na may mga damit na magaspang at abok. Ngunit sinasabi ko sa inyo na higit na mapapagpaumanhinan ang Tiro at Sidon sa araw ng pag-uukom kaysa inyo. At ikaw, Capernaum, magpapakataas ka ba hanggang sa langit? Ibababa ka hanggang sa Hades, sapagkat kung sa Sodoma sana ginawa ang mga pangyarihang gawang ito sa iyo ginawa, ay nanatili sana siya hanggang sa araw na ito. Datapat sinasabi ko sa inyo, higit na mapapagpaumanhinan ang Sodoma, ang lupa ng Sodoma sa araw ng paghukom kaysa sa iyo o kaysa sa iyo. Dito po makikita po natin, ito po ay usapin nung loob o nung puso at ang binanggit dito sa Abamo, Bethsaida, sa Abamo, Corazin,
at sa aba mo, Capernaum. Ibig sabihin, yung mga nagpapalalo na bayan na ginawa ng ating Panginoong Hesus ng mga himala, mga gawang makapangyarihan, ng pagpapagaling, at dahil dito, ang sabi rito, hindi sila nangagsisi. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung sa Sidon sana ginawa ito, kung sa Tiro sana ginawa ang mga bagay na ito, di sana sila'y nangagsisi at sila'y nangagdamit ng magaspang na kayo. Pero kayo, ang sabi ron, hindi kayo nangagsisi at nagmamataas pa kayo. Kaya dahil dito, binanggit ito ngayon ng ating Panginoon sa verse 25. At ng panahon yon ay sumagot si Jesus, sanabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, Ama, Panginoon ng langit at lupa, na iyong inilihim ang mga bagay nito sa mga pantas at matatalino. Sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. Kaya dito, usapin ito, yung kategory na sinabi ng Panginoon, ipinahayag mo sa mga sanggol. Ano po yung kinalaman nito? Ang mga sanggol kasi, sa totoo lang, sabi nga, yan po ay katuwaan sa loob ng pamilya. Yung mga bata, yung mga below 3 years old or below 4 years old, lalong-lalo na kung 1 year old pa lamang, sabi nga yan ay katuwaan sa loob ng pamilya. Sabi nga ng mga matatanda, kung ikaw ay pagod na pagod sa paghahanap buhay sa trabaho at pag-uwi mo sa bahay, sasalubong sa iyong anak mo, nakangiti, kahit dadalwa pa ang ngipin. Sabi nga yung buong pagod mo sa maghapon nawawala sapagkat yung mga bata innocent of sin. Sila kasi ay hindi talaga ito yung sabi nga ay harmful. Kasi yung sinasabing meek and humble, kasama na doon yung sinasabing harmless. Yung ibig sabihin ng harmless, hindi harmful. Hindi kagaya ng, sabi nga, may mga edad na. Sabihin na natin, at the age of 20 na sila, at the age of 50 na pataas, andyan na sila sa edad na yan. Kapag ngumiti ka sa iyong kapwa, lalo na ang ngiti mo medyo nakatagilid, ay magagalit sa iyo yung nginingitian mo pag ang ngiti nakaganito. Kamusta? Okay ka ba dyan? Ay parang yung ngiti niya ay hindi maganda, na ibig sabihin ay parang may tinik. Para ba nakakasugat ng kalooban, nakakasugat ng damdamin. Pero sa mga sanggol, yung mga baby nga, sabi nga yung mga 10 months below, 1 year old, pag nginitian ka ng mga ganyang sanggol, pakaramdam mo talaga parang isa kang anghel na galing sa langit. Nginitian ka na sanggol, parang ang gaan sa kalooban. Kaya sabi nga, dito sa mga sanggol na ito, sila yung mga tao na kung saan ay merong kalagayan na kung saan sila ay may kababaang loob. Naroroon sila sa category na sila ay harmless. Andun sila sa category na kung saan sila ay innocent of sin. Kaya dahil dito, ang sabi rito, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo. Inilihim mo ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. As in, literally, hindi talaga sa sanggol. Kundi ito ay yung binanggit natin sa ating teksto na Matthew chapter 5 verse 3. Mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Dito sa talatang ito, ito'y mahabang proseso. Alam natin, sa bagong tipan, kailangan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kailangan natin ng paipagtipan sa ating Panginoong Kristo o ang pagtanggap sa ating Panginoong Kristo bilang Panginoon tagapagligtas ng ating buhay, and then yung pakikipagtipan natin sa Kanya kasama yung Kanyang kalooban o yung Kanyang will ay mapa sa atin at tayong magkasundo sa usapin ng tipanang ito. At doon pa lamang papasok yung tinatawag na redemption o yung ganap nating kalayaan. Pero ang binabanggit dito ng ating Panginoong Kristo, sa mga taong mapagpakumbaba, makita lang ito ng ating Panginoong Kristo, ang presensya ng Panginoon lumalapit na kaagad sa kanila. Nangungusap na kaagad sa kanila, and step by step inaakay na sila ng ating Panginoon. Step by step tinuturuan na sila ng ating Panginoon, or else makikita nating inaalagaan na sila ng ating Panginoon
pinoproteksyonan na sila ng ating Panginoon, kinukupkup na sila ng ating Panginoon, sapagkat nakita sa kanila ng ating Panginoon ay yung pagpapakumbaba, yung pagiging isang potensyal. Kaya dahil dito, ito ay usapin, reverse, na hindi sila yung mga tao na kung saan ay ayaw na nila ng buhay na may kapalaluan. Nang ibig sabihin, ang buhay talaga ng tao, andyan kasi yung kasalanan, gaya sinabi ni Haring David sa Awit chapter 51, sa tiyan pa lang ng aking ina, ipinaglihin na ako sa kasalanan. Kaya alam ni Haring David na nakadikit na sa kanyang pagkataong kasalanan at kailangan niya yung conversion talaga, yun talagang ganap na kalayaan. Pero ito ay naririto lamang sa Bagong Tipan. At dito sa Bagong Tipan, dito ito nangyayari, dito ito nagaganap. Pero hindi lahat ng namulat dito sa Bagong Tipan, sa edad nila, namulat pa rin sila ay sa kasalanan. Hanggang dumating sa kanila itong salita ng Diyos, o dumating sa kanila itong ebanghelyo ng ating Panginoon, o dumating sa kanila ang mabuting balita at kanilang panampalatayanan. At kung ito ay mangyayari at magaganap sa pamagitan ng kanilang pananampalataya, dito pa lamang papasok yung tinatawag na sinabi nating step by step, gumagawa na sa kanila ang ating Panginoon Kristo at nagpapakahayag na, nagpapakilala na ang ating Panginoon Kristo sa kanilang mga buhay. Then, sa usapin ng tinatawag na kasalanan, hindi na sila natutuwa doon. Hindi na sila nalulugod doon. Ayaw na rin nila ng mga ganung bagay. Ibig sabihin, lumiliwanag sa kanila ang katotohanan at katwiran ng ating Panginoon, yung appetite nila o yung kanilang gana o yung kanilang sigla ay dito na lamang sa kalooban at katwiran ng ating Panginoon. Sa usapin kasi ng tinatawag na kasalanan, alam po natin ang ugat niyan. Bilang mga mangaral at nagsasaliksik ng banal na kasulatan, yan ay nagmula lamang kay Lucifer at yan ay tinatawag na pride o ang kapalaluan. Kaya dito sa ating binasa, dito nga sa aklat ng Matthew chapter 11, makikita po natin doon na sinasabi, magpapakataas ba ang Capernaum at gayon din ang Bethsaida at gayon din ang Corazin? At dito ang sabi ron, kung sa Sidon sana ginawa yan, di sana ay nagsisi sila. At ang sabi ron, mapapagpaumanhinan pa nga daw sa araw ng paghukom ang Sodom at Gomora kaysa daw doon sa kanila. Kaya ibig sabihin, yung Sodom at Gomora, ginunaw na yun ng ating Panginoon Diyos. Pero ito talaga, mga pinagpakahayagan sila ng ating Panginoon na mga himala at makapangyarihang gawa, pero hindi natinag yung kanilang puso. Hindi naantig yung kanilang kalooban. As in, sabi nga, matigas pa sa bato. Kaya nga yung pag-aaral natin, pag tinrabaho ng ating Panginoon, ang bawat isa sumasampalataya sa Kanya, inaalis nga yung pusong bato. Kasi nga doon sa pusong bato, naroon nga yung pagmamatuwid, yung pagmamarunong, yung pagmamaalam, higit kaysa ating Panginoon Diyos. Kaya ito, yung binanggit natin na ipinapahayag, yung mga karunungan o ang mga lihim ng hiwaga ng kaharian ng Diyos, ipinapahayag sa mga sanggol at inililihin daw doon sa mga pantas at matatalino, yung sinasabing pantas at matalino sa kanilang sarili. Kaya kung titingnan po natin, si Lucifer po, ang sabi rito sa banal na kasulatan, si Lucifer po ay sakdal simula nang siya ay lalangin ng ating Panginoon Diyos hanggang sa masumpungan sa kanya yung tinatawag na kalikuan. Ezekiel chapter 28, ganito po sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi rito sa verse 14, ikaw ang pinahirang kirubin na tumatakip at itinatag kita, at ano pat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanikmanaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Kaya ibig sabihin, hindi po talaga ito tao, kirubin nga, anghel nga. At ito daw, nung lalangin ng Panginoon, mula ng lalangin ng Panginoon,
sakdal na siya sa harapan ng Diyos. In a long time, hanggang dumating yung punto, nasumpungan sa kanya yung tinatawag na kalikuan. At dahil dito, ito nga rin yung sinasabi sa aklat ng Isaias, chapter 14 naman, ganito ang sinasabi. Sa verse 10, ang sabi rito, o sa verse 11, ang iyong kahambugan ay mabababa sa Sheol. Pati ang tunog ng iyong mga biola, ang uod ay mga ngalat sa ilalim mo at tinatakpan ka ng uod. Ano pat nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga? Anak ng umaga, panong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampas sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduluduluang bahagi ng hilagaan. Yung bundok po ng kapisanan, binanggit dito ay Mount of Congregation. Hanggang ito nga yung ninasa ng puso ni Lucifer, ang upuan, yung trono ng Diyos. Uupo daw siya sa bundok ng kapisanan. Nang ibig sabihin, dun lumuluklok ang ating Panginoon Diyos kapag naroroon ang lahat ng kanyang mga nilalang. Hanggang pinangarap ito ni Lucifer na kanyang upuan. Then, ang puntong ito, hindi naman niya yun na upuan. Ibinaba na siya ng ating Panginoon dahil hindi niya alam yung pala ay isang rebelyon. At dahil nga dito, nakahayag ngayon sa mga anghel sa pamagitan nga ng kasalanan na nahayag sa buhay ng tao na ang Diyos ay mapagpatawad sa mga nagpapakumbaba. Ito nga lang ang problema. Kailanman si Satanas, si Lucifer, ang Diablo, hindi siya nagpakumbaba. Pero sa usapin nga nung tinatawag, nakagaya ng mga kapangyarihan at himala ng ating Panginoon Diyos na ginagawa at nahayag doon sa kalangitan, ang sabi ron, isang kaluluwa ang magsisi at magbalik loob sa ating Panginoon Diyos. Libong anghel ang nagagalak sa kalangitan. Ibig sabihin, alam na nila ang kasalanan. Pero kailanman si Satanas, hindi pa rin talaga siya nagpapakumbaba, bagamat alam na niya ang mangyayari sa future, na gaya ng sinasabi ng Matthew chapter 25 verse 41, na ang sabi ron, ang apoy na walang hanggan ay inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Pero ang rebellion, ang sabi nga, idinamay ng Diablo ang tao para ang tao, sabi nga, kung anuman ang hatol sa kanya ay maranasan din ng tao. Sabi nga ay damay-damay na ang ginawa ni Satanas o ng Diablo. Na ibig sabihin, pag hinatulan kami ng ating Panginoon Diyos, madadamay ang mga tao sapagkat dinaya nga ni Lucifer o ng Diablo ang mga tao at nadamay nga ang tao. Pero dahil sa biyaya ng ating Panginoon, merong redemption. At wala nang magagawa ang ating Panginoon Diyos dahil ibinigay sa tao yung tinatawag na free will o yung pagpapasya kung saan magpapasya ang tao, kung saan siya papanig. Gaya ng pinangaral natin about accountability, ang tao ay nakaalam ng paggawa ng mabuti at ng masama. O ang tao ay nakaalam na ng mabuti at ng masama. At dahil doon, ito ay kasalanang ginawa ni Eva at ni Adan, pero tayo, dahil may biyaya pa ang ating Panginoon, ay pananagutan natin kung paano natin i-manage ang pagkaalam ng mabuti at ng masama. At dito ito yung usapin ng ibig sabihin, ang Panginoon ay patuloy pa rin gumagawa, tumatrabaho at kanyang hinihikayat, wino-workout niya ang bawat tao na harinawa ay kanyang maakay. Pero hindi niya kayang pilitin dahil ang tao nga ay may tinatawag na free will. Pasya niya yon, decision niya yon. Kaya ibig sabihin dito, mahalaga na makita na kaagad ng ating Panginoon Diyos sa buhay ng tao, sa loob ng kanyang puso ay merong pagpapakumbaba. Dahil pag nakita ito ng ating Panginoon, sabi nga natin kanina, step by step, tatrabahuin siya, tuturuan siya, iingatan siya, poproteksyonan na siya ng ating Panginoon at ipapakilala sa kanya ang mga hiwaga ng mga bagay na kalooban ng Diyos, lalo na ang sinasaad ng banal na kasulatan.
Kaya binanggit dito yung sinabing walang nakakakilala sa Ama kundi anak. At wala rin nakakakilala sa anak kundi ang Ama. At yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Nanginig sabihin, potensyal mapalad ang mga tao na pinagpapahayagan ng ating Panginoon at ang kategory ng pagiging mapalad, yun daw mga mapagpakumbabang loob. Kasi nga ang reverse o ang katapat ng pagpapakumbabang loob ay yung kapalaluan nga. Yun yung pagmamataas o yung pagmamatuwid o yung tinatawag na pride. Kaya dahil dito hinahanap ng ating Panginoon mga potensyal, mga tao na pwedeng magpakahayag sa kanila ang ating Panginoon. And then binanggit ulit ito sa Matthew chapter 18 verse 3 hanggang 5 na sinasabi mapapalad daw yung mga bata sapagkat ang mga bata ang karapat-dapat sa kaharian ng langit. Etong mga bata na kung saan eto sila talaga yung mga binanggit ng ating Panginoon na karapat-dapat sa kaharian ng langit at malibang maging kagaya daw tayo nila ay hindi daw tayo papasok sa kaharian ng langit. Ito ang binanggit din Matthew chapter 18 verse 3. At sinabi katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang kayo magsipanumbalik at maging tulad sa maliliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Sino man nga nagpapakababa gaya ng maliit na batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit, at sino man tumanggap sa isa sa ganitong maliliit na bata sa aking pangalan ay ako ang tinatanggap. Kaya ibig sabihin, nakapabor ang ating Panginoon sa mga bata. Pero binanggit dito ng ating Jesucristo, maliban daw na tayo ay magsipanumbalik gaya daw nung mga batang ito sa anumang paraan, hindi daw tayo papasok sa kaharian ng langit. Pero binanggit sa atin text o yung Matthew chapter 5 verse 3, mapapalad ang mapagpakumbabang loob sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Kaya ibig sabihin, ang parang pinakang pundasyon ng paggawa at pagpapakahayag ng ating Panginoon Kristo sa buhay ng tao kapag lumabas sa buhay ng tao yung pagpapakumbabang loob. Lahat po ng tao ay meron yan. Sabi nga natin ang Acts chapter 28, ang mga barbaro ay merong kabutihan at kagandahang loob. Barbaro sila. Sabi nga, bagamat sila'y barbaro, pero sa loob nila, meron silang tinatawag na kagandahang loob. Kaya sabi ni Apostol Pablo, pinagpakitaan kami ng di karaniwang kagandahang loob ng mga barbaro. Kaya lang hanggang sa panahon natin, pag sinabi natin barbaro, walang kinikilalang batas yan. Walang kinikilalang sino man yan. Ang gusto niya, gagawin niya. Ang gusto niya, mangyayari. Wala siyang pakialam sa anumang karapatan ng mga tao. Basta ang gusto niya, gagawin niya. At yan ang pagkakilala sa mga barbaro. Pero sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 28, merong isang grupo ng mga barbaro. Daig pa nga yung mga Kristiyano kung tawagin. Na ang sabi rito'y nagpakita sila ng kagandahang loob. Dito kina Apostol Pablo, bagamat sila'y mga bilanggo. Nang ibig sabihin sila'y mga bilanggo, may tanikala, nagkasala sa batas, nagkasala sa paningin ng Diyos, at maging sa batas na lipunang kanilang ginagalawan. Pero hindi yun ang tiningnan ng mga barbaro. Ang tiningnan ng mga barbaro, sila'y kapwa-tao pa rin namin. Sila'y kapwa-tao pa rin na kung saan sila ay nakakagawa ng tinatawag na mga pagkakamali at di pagkaunawa sa mga bagay na nararapat gawin. Kaya dahil dito kung titingnan po natin, basta tao, sa loob niyan, meron diyang potensyal ng pagpapakumbabang loob. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, sa usapin ng pagpapakumbabang loob, ito ang napakahalaga sa buhay ng tao sapagkat yan ang hinahanap ng ating Panginoon. At yan din yung sinasabi ng 2 Chronicle chapter 7 verse 14, yung awiting Lord Heal Our Land. Na ang sabi ron, kung ang aking bayan na tinawag sa aking pangalan ay magpakumbaba.
hanapin ang aking mukha, talikuran ng kanilang kasalanan, pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ang usapin dito ng kagalingan ng bayan, pagpapakumbaba, ang usapin dito ng pagkilos at paggawa ng Panginoon para sa bayan kung ang bayang ito ay magpapakumbaba. Kaya napakaganda po ng usapin na may nakikitang kababaang loob ang ating Panginoon Diyos sa loob ng puso ng tao. At ito rin yung sinasabi ni Apostol Pedro dito sa aklat ng 1 Peter chapter 5 verse 6. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan, na mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat sila ay itataas sa kapanahunan. 1 Peter chapter 5 verse 6, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan, kayo nga'y magpakumbaba o kayo nga'y magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. Kaya sabi rito, yung mga nagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon Diyos, later on, sila ay itataas ng ating Panginoon dahil hindi naman sila pahihintulutan ng ating Panginoon na mananatili sa isang kalagayan, kundi sabi nga natin kanina, step by step, i-work out sila ng Panginoon. Kapag nakita sila ng Panginoon na nagpapakumbaba, step by step, magpapakahayag sa kanilang Panginoon. Step by step, tutulungan sila ng ating Panginoon, iingatan sila ng ating Panginoon, o proteksyonan sila ng ating Panginoon hanggang sa makita nila ang kanilang sarili, itinataas na pala sila ng ating Panginoon. Then ang mga nagpapakumbabang ito, kung sakaling sila'y maitaas ng ating Panginoon, sila'y mananatili pa rin nasa pagpapakumbaba. Bakit? Ang nagtrabaho kasi sa kanila ay ang Panginoon Jesucristo, at ito'y hindi mula sa kanilang sarili. Kaya kung sakaling itaas sila ng ating Panginoon, ang kanilang gagawin ay hindi magpalalo, kundi ang purihin ng Diyos, at kundi maalaala nila ang kanilang kapwa na dati ang kanilang kalooban ay nasa ganun ding kalagayan, andun din sila sa ganun sitwasyon, pero itinaas sila ng ating Panginoon Diyos. Kaya kalinsabay nito mga kapatid sa ating Panginoon, nang ibig sabihin ng mga bagay na ito, ang ating Panginoon habang nagtatrabaho gumagawa. Ang sabi ron, tayo ay isinasaayos yung buhay. Sabi nga rito sa John chapter 10 verse 10, ang Panginoon ay naparito upang magbigay ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasya. Pero nang magkasala nga si Eva at si Adan, ang sabi nga ron, nagdilim ang buhay ng tao at ang tao ay pumasok sa kabagabagan. Kaya nga sa pangangaral natin, maging si Haring Solomon, andun siya sa buhay na kabagabagan kasi wala pa naman talagang tumutubos sa kasalanan ng tao. Kaya dahil doon, bagamat sagana si Haring Solomon, siya na yung pinakamayaman sa ibabaw ng lupa. Sabi nga, siya na yung pinakamaraming asawa sa ibabaw ng lupa. Siya na yung pinakamatalino sa ibabaw ng lupa. Pero, bagbag pa rin ang kanyang loob. At yun nga ay sinasabing kabagabagan. Ang sabi ni Haring Solomon sa Ezekiel chapter 2 verse 17, I hated life, for the works under the sun is grievous unto me. Ito pa naman ang pangarap ng lahat ng tao, yung makamit kung ano ang meron kay Solomon. Ang meron kay Solomon na hinahanap ng lahat ng tao, siyempre sikat at kayamanan. Then yung kanyang karunungan, yung kanyang posisyon bilang isang hari. Then yung kanyang buhay bilang isang hari. Sabi doon, gabi-gabi may kalayawan sa kanila. Meron siya sariling banda, meron siya sariling mga manunugtog, mga awit. Meron siyang halamanan na parang hardin ng Eden. Pero dumating sa kanyang punto, wala nang saysay ang lahat ng yun. Nang ibig sabihin, andun pa rin yung kabagabagan ng kanyang loob. Kaya ibig sabihin, dito makikita natin na ang ating Panginoon Diyos, alam niya kung ano ang naging problema sa buhay ng tao, at ito yung sinikap niyang ayusin. Binigyan niya ng paraan, binigyan niya ng solusyon, at nangyari nga, naganap nga etong bagong tipan. Kaya ang bagong tipan ay dapat maunawaan ng mga tao, ano ba ang kahulugan nito? Ano ba ang ibig sabihin nito?
Kaya dahil dito, kapag tayo ay nagpakumbabang loob, hindi lang basta ang kaharian ng langit ay darating sa atin. I-work out muna tayo ng ating Panginoon Diyos. May binanggit dito sa banal na kasulatan, sa Aklat ng Awit, chapter 34, ganito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sa verse 16, ang mukha ng Panginoon ay laban sa kanila na nagsisigawa ng kasamaan upang ihiwalay ang alaala sa kanila sa lupa. Ang matuwid ay nagsisidaing at dinidinig ng Panginoon, iniligtas sila sa lahat nilang kabagabagan. Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at iniligtas ang mga may pagsisising loob. Kaya ito po yung kalagayan, ang sabi dito, mga taong bagbag ang loob. Yung usapin po kasi ng tinatawag na bagbag ang loob, ito po yung hindi magandang kalagayan ng buhay ng tao. Ito na nga yung usapin na bunga ng kasalanang pinasok ni Eva at ni Adan, kabagabagan ng loob. Aklat pa rin ng Awit, chapter 51, verse 17, ganito ang sinasabi, ang mga hain sa Diyos ay bagbag na loob, isang bagbag at may pagsisisim puso, O Diyos, hindi mo wawaling kabuluhan. The sacrifice of God are broken spirit, a broken and contrite heart, O God, thou will not despise. Kaya ito po yung ating makikita ng ating Panginoon. Ang paningin niya sa ibabaw ng lupa ay nasa mga tao, pero potential yung mga mapagpakumbabang loob. Yung ang sabi nga ay wala sa kanila yung tinatawag na kapalaluan o pagmamataas o pagmamatuwid. Then isa sa bahagi na ito na tinutulungan at tinuturuan, inaakay ng ating Panginoon, yun daw mga bagbag ang loob. Dahil wala naman pong bagbag na loob na nagmamatuwid at nagmamarunong at nagmamataas pa sa Diyos. Wala pong bagbag ang kalooban na sila ay nagmamatuwid pa rin sa kanilang sarili. Lahat po ng bagbag ang kalooban ay nagpapakumbaba yan kung ano ang dapat gawin. Kaya dito, binanggit dito yung tinatawag na contrite heart. Then kung babalikan po natin yung ating teksto, binanggit lamang po doon ay pagpapakumbabang loob. Pero ang binanggit doon sa English King James Version ay contrite in spirit. Nga ba? Balikan po natin. Matthew chapter 5 verse 3, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Poor in spirit, yung palang binanggit. Ibig sabihin ay dukha, mahirap na ukol sa espiritu. Poor in spirit. Kaya dahil dito makikita po natin na yung may mga tao na naandun yung kondisyon, naandun yung kanilang kalagayan, sa paningin ng ating Panginoon, sila yung mga taong potensyal. Pero dito sa ibabaw ng lupa, yun yung mga tao na kung saan ay miserable ang buhay. Bagamat ganon kamiserable ang buhay ng tao, hindi pa rin natin masasabi na ang buhay na kagaya ni Haring Solomon ay hindi miserable. Ang buhay ni Haring Solomon, excuse me po, ang buhay ni Haring Solomon, miserable pa rin. Bagamat nagpakalayaw siya, bagamat nagpakasaya siya, pero dumating siya sa punto nung maranasan na niya ang mga bagay na yon, ay sinabi niya, I hated life. Buti hindi nagpakamatay si Haring Solomon, dahil yan yung mga kategory na kung saan ang mga tao kapag naando na sa tinatawag na kabagabagan ng loob, lalo na kung lalabas na sa kanyang bibig yung salitang I hated life. Ano ba yung ibig sabihin ng I hated life? Kinasusuklaman ko na yung buhay o kinamumuhian ko na ang buhay. Nang ibig sabihin, ang buhay na aking dinadaanan ay hindi ko na gusto. Hindi na masaya, bagbag na sa loob. Kaya dahil dito ko si Haring Solomon ay nakaranas ng mga gayong bagay, siya pa naman yung tinawag ng ating Panginoong kanyang anak. Pero hindi siya nasiyahan dahil nga wala pang tumutubos sa kasalanan ng tao. Okay, balik tayo mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Nang ibig sabihin, ang fulfillment of life ay ang bagong tipan pa rin, ang katubusan ng ating Panginoon. At hanggang ngayon, nagtatrabaho ang ating Panginoon at tinitingnan niya sa ibabaw ng lupa, sino ang pagpapakahayagan ng ating Panginoon. Ang pagpapakahayagan niya, yun daw mga mapagpakumbabang loob.
poor in spirit. Nang ibig sabihin, ito yung mga tao na kung saan ang ating Panginoon ay dumadamay, gumagabay. Balikan uli natin yung Isaiah chapter 61 verse 1 and 2 na sinasabi ron, langit ang aking luklukan, lupa ang aking tungtungan, anong bahay ang itatayo niyo sa akin? Lahat ng bagay ay ginawa sa pamagitan ng aking kamay. Gayunman, ang taong ito mamasdan ko, siyang dukha, may pagsisisin loob at nanginginig sa aking salita. Doon din, binanggit din yung tinatawag na poor and contrite in spirit, and then yung tinatawag na trembleth upon His word. Kaya ibig sabihin, ang pagtatayo daw ng bahay ng Diyos, potential dito sa mga taong itong bagbag ang loob, poor. Yung sabi nga, poor and contrite in spirit, and then may panginginig daw sa salita ng Diyos o may paggalang at pagrespeto sa salita ng Diyos, then ang mga taong ito, potential na maitayo yung bahay ng Diyos. At ito nga yung pinangaral natin about doon sa tinatawag na priest of God o priest of the Lord o ang saserdote ng ating Panginoon. Bilang saserdote, meron silang binabantayan templo. At yung binabantayan nilang templo ay yung tinatahanan ng Espiritu ng ating Panginoon at yun yung kanilang katawan. Kaya binanggit ng ating Panginoon, langit yung luklukan ko, lupa din yung aking tungtungan. Anong bahay ang itatayo nyo para sa akin? But actually, hindi tayo nagtatayo nun. Kasama lamang ito sa mga biyaya ng ating Panginoon. Kaya dahil dito, yung usapin ng poor and contrite in spirit, ito yung mga blessed na hindi nila ina-expect o hindi nila inaasahan sa kabila ng kanilang mga kabagabagan at sa kabila ng paghanap nila ng damay o gabay ng ating Panginoon Diyos. Napakaganda pala ng plano at layunin ng ating Panginoon Diyos para sa tao at sila ngayon talagang nakasusumpong. At dahil dito, yung binanggit nga natin kanina sa Psalms chapter 34, verse 16 o verse 17 to 18 at Psalms chapter 51, verse 17, na hindi babaliwalain ng ating Panginoon yung mga bagbag ang loob na ando sa kadalamhatian, ando sa kapighatian. Then, kung sila ay ang Panginoon ang gagawa sa kanila, kung sila ay magpapakumbaba, gagawa ang ating Panginoon sa kanila, yung resulta ng paggawa sa kanila ng ating Panginoon Diyos, step by step, darating ang punto, nakapasok na pala sila sa biyaya ng Diyos. Nakapasok na sila sa katubusan ng ating Panginoon. Nakapasok na pala sila doon sa tinatawag na pinakang plano at layunin ng Panginoon Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya nga yung pagpapakumbaba, napakahalaga nga nito. Sabi nga nung binanggit natin kanina 2 Chronicle chapter 7 verse 14, kung ang aking bayan na tinawag sa aking pangalan magpakumbaba, ibig sabihin yan lang ang kondisyon. Kung ang bayang ito, alimang bayan magpakumbaba, yun lang ang kondisyon. Hindi sinabing magpakahusay, magpakamatalino, magpakadalubhasa. Nang ibig sabihin ay tumembento ng mga inbensyon na kahangahangat kadaida-ila, walang binanggit na ngayon, kundi ang kondisyon lang ng ating Panginoon para ibangon niya ang isang bayan. Ang sabi ron, magpakumbaba. Bayan na yon, karamihan na ng tao yon, karamihan na ng desisyon. Pero itong pinag-iusapan natin, individual na desisyon. Ibig sabihin, tayo pa lang ang magpapasya, tayo pa lang ang magdidesisyon. Kaya ibig sabihin, mas madali na tayo'y ma-restore ng ating Panginoon kaysa sa ating bayan. Kasi napakaraming magpapasya. At sa usapin ng pagpapasya, walang ibang paraan kundi pa rin itong sabi nga pakikipagtipan sa ating Panginoon Kristo para magkaisa po tayo ng puso, magkaisa tayo ng iniisip na gaya ng sinabi ng ating Panginoon sa bagong tipan na kanyang itatatag at itatayo. Ang sabi ron ay sa puso niya ilalagay ang kautusan, itatatak niya sa isipan, and then hindi na magtuturo ang bawat isa sa kanyang kapatid. Makikilala siya mula sa kalitiitan hanggang sa kadakidakilaan, at yun ay usapin kung makakapasok sa tipanan ng ating Panginoon. Pero kung hindi siya makakapasok sa tipanan ng ating Panginoon, hindi mahahayag sa kanya ang mga hiwaga ng ating Panginoon. Kaya dahil dito sa usapin ng pagpapakumbabang loob,
At binanggit ng ating Panginoon, kanila ang kaharian ng langit. Hindi sila iiwan ng Panginoon. Sabi niya, hindi ka iiwan sa ere ng ating Panginoon Diyos. Nang ibig sabihin, habang tayo'y lumalakad step by step sa pagpapaunbaban loob, step by step din naman tumatrabaho ang ating Panginoon Diyos, step by step din naman nagpapakahayag pa rin ang ating Panginoon. Then sa mga bagay na ito hanggang sa makita natin, totoo nga pala ang banal na kasulatan, totoo nga pala ang redemption, totoo nga pala ang biyaya ng Diyos, totoo nga pala ang sinasabi rito sa banal na kasulatan at yung mga nakikita natin nangyayari nagaganap sa ating kapaligiran maging sa panahon natin ngayon, makikita natin totoo. Lalo na kung personal tayong nakaranas ng mga biyaya at favor na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon, ang usapin ng mga bagay na ito ay yung tinatawag pa ring pagpapakumbabang loob. Sila talaga yung mga tinatawag na potential, as in potential. At dito, ito yung ating makikita, reverse talaga ito sa sinasabi nga na impluwensya ng kadiliman, at ang impluwensya ng kadiliman ay yung sabi ngang magpalalo o magmataas laban sa karunungan ng ating Panginoon Diyos. Then, yan daw yung battle. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, napakahalaga na ating maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng blessed. Ito po'y about the spiritual matter. Kung ating aalamin, ang sabi nga ng Romans chapter 8, verse 1 to 5, binabanggit doon na ang espiritu at laman ay nagkakalaban. Then yung laman daw ay hindi daw napasasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga daw maaari. Pero yung espiritu, ito ay magpapasakop sa ating Panginoon at resulta nito ay buhay na walang hanggan. Ito po kasi balikan uli natin ang pagkalika sa tao. Nilalang ang tao sa alabok ng lupa. Yun po yung laman. Then yung laman walang buhay. Yun yung katawan lupa natin walang buhay. Hiningaan sa butas ng ilong ng ating Panginoon Diyos. Then yung katawang lupa na mula sa alabok na walang buhay, nang pumasok ang hininga ng Diyos, doon sa katawang yun, nagkaroon ng buhay. Then sa hininga ng ating Panginoon, kalakip doon yung likeness and image of God. Yung holiness and righteousness. And then, ito yung combination ng tao. Sabi nga, yung alabok ng lupa, yung ating katawang lupa na mula sa alabok, at yung ating buhay na mula sa hininga ng ating Panginoon Diyos. Kaya nabubuhay yung ating katawang lupa ay dahil sa hininga ng ating Panginoon Diyos na inilagay sa katawang lupa. At dahil nang pumasok sa kasalanan si Eva at si Adan, nawala yung likeness and image of God. Nahiwalay ang tao sa Diyos, nagdilim ang buhay ng tao. Ngayon, eto ngayon yung kondisyon ng tao. Yung physical body natin, sabi nga natin, ang kailangan lang physical body noon, tatlo lang talaga. Air supply, water supply, and food supply. Pero ngayon po, napakarami ng supply. Na ibig sabihin, ang dami ng pangangailangan ng tao, ang dami ng pangangailangan ng tao. Pero itong katawan lupa natin, babalik uli yan sa alabok at walang hahatulan dyan ng ating Panginoon. Pero yung hininga ng ating Panginoon Diyos na tinawag na may kaluluwang may buhay, yan ang hahatulan ng Panginoon. Kaya dahil dito yung sinasabi na spiritual matter sa loob natin, nababagabag tayo. Nangungulila yung ating kaluluwa. At sa panahong nangungulila ang ating kaluluwa, doon naman lumalapit ang ating Panginoon Diyos, ang presensya ng ating Panginoon. At wala ditong itinatanging sino man, mayaman man o mahirap, yung inner na emptiness of life nararanasan niya ng tao. Ang kaibahan lamang doon sa mga taong meron at mayayaman ay naa-absorb agad nila yon sa pamagitan din marahil pagmamataas, pangit man sabihin pagmamataas, o ikino-compare nila ang sarili sa iba. Bakit pa ako mahawa sa sarili ko? Mas kaawa-awa yung iba. Parang hanggang ganun ina-absorb yung sarili.
Bakit ako magdadamdam kung ano ang buhay? Samantalang nagdaming mahihirap, di naman sila nagdadamdam. Pero actually, nagdadamdam din yung mga yan. Kaya ibig sabihin, ay nakikita nila mapalad tayo, pinagpalak tayo. Tayo ay hindi nagpapagal ng mahirap. Sumasagana ang mga pag-aari sa atin. Kaya ibig sabihin, yung ikino-compare nila ang kanilang sarili sa iba, yes, tama nga naman, mapapalad nga sila. Pero hindi pa rin maitatanggi, meron pa rin silang emptiness of life kagaya ni Haring Solomon. Kaya dahil dito, ito po'y para sa lahat. Alam ng Panginoon Diyos yan, para sa lahat ng tao. Then kapag dumating na nga yung emptiness of life, yung pagkabagabag ng kanilang kalooban o ng kanilang kaluluwa, ang Panginoon nakikita na yun, para sabi nga ay parang may kumislap na liwanag sa puso ng tao. Yan sinasabi ron, parang ito yung paborito ko rin pong awitin, yung question ni Manfred Mann na binanggit doon ay brink of light. Yung brink of light, ito talaga, bumagabag ito sa kalooban niya nang may kumislap na liwanag sa kanya. At ito nakikita niya, matuwid ito, maganda ito. Kaya lang walang nakakaintindi sa kanya, walang nakakaunawa sa kanya. Kaya dahil dito, kapag ang tao dumating na nga sa ganon, nakikita siya ng Panginoon Diyos. Kaya sabi nung awitin ng question, ang sabi doon sa huling ang mga talata ay, ano bang pagkasabi doon, na to figure out which way is right. Nang ibig sabihin, nakikita ko na itong larawang ito ay matuwid, ito ay tama. Kaya lang walang gustong sumama sa kanya, mga kapatid niya, kaibigan niya. Ang sabi nga ay malalim yan. Ang sabi nga, the answer of my question is question. Dahil hindi nila alam kung ano yung umano sa loob niya. Yung brink of light. Ang ibig sabihin may kumislap na liwanag. Ito rin yung sa buhay ng tao, parang sasabihin natin na hindi maganda ang kondisyon ng tao, bagbagang kalooban. Pero sa harapan ng ating Panginoon Diyos, kung makikita nila yung kabagabagan nila ng loob, doon naman sila nagpapakumbaba, doon man sila humahanap ng katotohanan. Ito'y parang ang isang kislap ng liwanag na umi-ignite sa kanila upang masumpungan nila kung ano ba talaga ang tunay na buhay. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, yun yung emptiness, yung nangungulila ang kaluluwa. At sa pangungulila ng kaluluwa, spiritual yan, wala pong aalo sa atin, kundi yung may likha sa atin, ang ating Panginoon Diyos. Kaya nga sabi nga, mapapalad ang mga taong mapagpakumbabang loob. Pero sa English, poor and spirit. Kaya ibig sabihin, yung ating kaluluwa, nahuhungkag, empty yung ating kalooban, nangungulila yung ating kaluluwa. Then kapag dumating tayo doon sa ganong kalagayan, sinabi mismo ng ating Panginoon, mapapalad ang mapagpakumbabang loob, or blessed are those who poor and spirit. Yun talaga yun. Pero sa paningin ng mga tao, hindi maganda ang kalagayan ng bagbag na kalooban ng tao. Mababagba ang kalooban ng tao kapag hindi na maganda ang mga nangyayari sa kanyang buhay. Kapag yung mga gusto niya ay hindi na nagaganap, yung mga gusto niya ay hindi nasusunod, and then ang tanging nakikita na ng niyang pag-asa, walang iba kundi himala, kapangyarihan ng Diyos. At dahil dito, ito yung nais ng ating Panginoon mangyari sa lahat, sapagkat tayong lahat ay biktima ng kasalanan. Pero maunawaan natin, bagamat tayo biktima ng kasalanan, merong redempsyon, nakahain ang redempsyon, nakabukas ang redempsyon, at lahat ng ating kalagayang hindi maganda mula sa loob natin, aayusin niya ng Panginoon, magliliwanag yan, maisasaayos siya ng ating Panginoon, gaya ni sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 4 verse 6. Na gaya ng sinabi ng banal na kasulatan, sinabi ng ating Panginoon Diyos, magliwanag ang ilaw sa kadiliman na nagliliwanag sa aming mga puso. Nang ibig sabihin, kapag ang puso ng tao ay nagliliwanag gaya ni Apostol Pablo, wala na siya sa kabagabagan. Na-restore na siya ng ating Panginoon. And then, siya ngayon ay tagapaghatid ng mabuting balita. At gaya ng kanyang sinabi, patutotohanan niya ang biyaya ng Ebanghelyo. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, bilang panguli,
Sa aklat ng Isaiah chapter 57 verse 15, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Isaiah 57 verse 15. Ang mga mapagpakumbabang loob, nagbubunga rin sila ng mga nagpapakumbabang loob. Okay, Isaiah 57 verse 15. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan na ang pangalan ay banal. Ako'y tumataan sa mataas at banal na dako. Nakasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba, upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. Sa English po, ganito ang sinasabi, For thus saith the Lord, saith the high and lofty one that inhabiteth eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place, with him also that is of contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite one. Kaya ito po yung makikita natin pag-ibig sa ating kapwa. Dahil sabi nga doon sa aklat ng mga awit, chapter 34, chapter 51, sinabi ron, hindi babaliwalain ang ating Panginoon ng mga bagbag na puso. Then yung may mga pagsisisindiwa, hindi babaliwalain ng ating Panginoon. Pero ito daw, na makapangyarihan tumatahan sa mataas na dako, kasama daw niya doon, yung mga tao o ang sino man na may pagpapakumbabang loob din, na may pagsisisin loob. Then sila daw ay bumubuhay din ng mga may pagpakumbabang loob. Nagre-revive sila ng may pagsisisin loob. Kaya ibig sabihin, ang buong kautusan niya nauuwi sa pag-ibig mo sa iyong kapwa, sapagkat kung tayo inirestore lamang ng ating Panginoon, hindi tayo pwedeng magpanalo. Yung binanggit natin sa 1 Peter chapter 2 kanina, verse 6, mapapalad ang mga pagpakumbabang loob o tayo mga pakumbaba sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. At itataas niya tayo sa kapanahunan. Kung itaas tayo ng ating Panginoon sa kapanahunan, yun yung kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon. Yun yung buhay na kung saan ay plano ng Diyos na ibigay sa tao. At pag nakamit mo yan, wala kang maiisip kundi ang kapwa mo, pamilya mo, maiisip mo yung mga kapwa mo na bagbag din ng kalooban, pero aayusin din sila ng ating Panginoon. Kaya sa kanila nakapokus yung tinatawag na mabuting balita. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon, harinawa po, medyo talagang malalim ang salita ng Diyos, ay bigyan tayo ng pagkaunawa ng ating Panginoon. Bakit po naging mapalad yung mga mapagpakumbabang loob? Then sinabi ng Panginoong Hesus, ang kaharian ng langit sa kanila. Sapagkat hindi sila iiwan ng Panginoon, hindi sila iiwan ng Panginoon sa ere, hindi sila pababayaan ng Panginoon. Tatrabahuin sila ng Panginoon. At dahil nakita niya yung potentiality ng pagpapakumbaba, laging naandun yun. Yan ay reverse ng pride. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon, harinawa, maging ang ating bayan, Lord in our land, ang hinihinging kondisyon lang ng ating Panginoon Diyos dyan, magpakumbaba din. Kaya sabi ron, kung ang aking bayan na aking tinawag sa aking Panginoon, magpakumbaba. Then kasunod pa lamang yung sinasabing hanapin ang aking mukha. Then kasunod yung tumalikod sa kasalanan. Kasi madaling tumalikod sa kasalanan kapag nagpapakumbaba. Okay, hahaba po tayo pero pagpatuloy lang po natin ito sa mga susunod po natin pag-aaral. Ang mapalad po sa paningin ng ating Panginoon Diyos, yung poor in spirit, and then yung tinatawag na contrite heart. Then mapagpakumbabang loob o may kabagbagan ng loob. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, pagpalain naman lahat tayo ng ating Panginoon, makamit naman natin ang mga biyaya nagmumula sa ating Panginoon Diyos hanggang sa maganap ang nilalayo niyo sa ating buhay kung bakit tayo naririto sa ibabaw ng lupa. Amen. Tayo